Humayo kayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Handa na ba kayo para sa panibagong panahon? Unang araw ng buwan ng Hunyo. At alam naman natin sa mga ganitong buwan, kung hindi tayo maapektuhan ng climate change, asahan natin ang tag-ulan. At anong kasunod pag tag-ulan? Baha. Pero sana po, hindi lang yung baha sa kalye ang ating maranasan, kundi yung biyaya ng Diyos ay talagang siksik-liglig na mag-uumapaw, dadaigin pa ang mga baha. Yung baha kasi perwisyo ang dulot, pero kung baha ng biyaya ay talagang mapupuspos tayo ng biyaya. Kaya ihanda na ang sarili sa pagtanggap at pagdating ng biyaya sa pagpasok ng panibagong buwan na ito. Kaya hindi tayo pwedeng magpapatumpik-tumpik, hindi tayo pwedeng magugulantang na lang o mabibigla dahil pag dumating ang biyaya, baka hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng biyaya. Kaya ngayong linggong ito, matapos ang 6 na linggo ng ating pong pakikinig sa diwa ng Pasko ng pagkabuhay, 6 na linggo natin itong ninamnam, 6 na linggong inihanda tayo ng ating liturhiya para sa araw na ito ng pag-akyat ni Jesus sa langit. So, totoong may langit. Gusto niyo bang pumunta ng langit? Paghandaan mo ang pag-akyat sa langit. Si Jesus ay umakyat sa langit. Tayo, katulad ni Maria, nawa maiakyat din sa langit. Hindi kasi tayo yung kusang
aakyat doon, kundi iaakyat tayo ng ating Panginoon. Wala isa man sa atin bilang mga tao ang mayroong kakayahan na umakyat sa langit, kundi ang pag-akyat sa langit ay isang biyaya ng Diyos sa atin. Nauna lang, di ba, lagi natin naririnig na sinasabi ni Jesus, aakyat ako doon, mauuna lang ako para ipaghanda tayo ng silid para sa atin. Na dapat excited tayo, no? Na makaakyat doon. At sana, sabi nga natin, sana dumating na si Kristo, kunin tayo at iakyat tayo sa langit. So yung diwa ng pag-akyat ni Jesus sa langit, mas mainam siguro na matandaan natin mula sa salitang akyat. Sabihin nyo nga po, akyat. Sabihin niyo sa katabi ninyo, umakyat ka nawa. Sige, tingnan natin. Bawat letra ng akyat. A. Ano yung A natin? Assurance. Sabihin niyo nga po, assurance. Umakyat si Jesus sa langit, ibig sabihin, mayroon na tayong assurance. Kaya nga nandoon siya, magiging tagapamagitan na natin. Maluluklok sa kanan ng Ama, at sa tuwing haharap tayo, pag umakyat tayo doon o inakyat na tayo doon, siya ang magtatanggol sa atin. Siya ang ating, para bang, sige na, kilala ko yan eh. Sige na, nagtiis yan, nagpakabait yan, nagsisi yan. Siya ang assurance natin sa langit. Di ba? Total, tayo naman, lagi nating gusto maranasan yung, di ba, yung meron tayong padrino, ay malakas yan kapag ito, no, pag nagsimula na umupo ang mga na-elect, di ba, andyan na yung magkakaroon tayo ng palakasan. Pero ito, iba. Kasi kailangan, no, yung pinaka-kapit natin, walang iba kundi si Kristo. Yung assurance natin na tayo po ay makakaakyat din sa langit. Sinabi yan ni Jesus, panghawakan natin yan. Sabihin nyo nga ulit, assurance. Next letter ay kingdom. Pag sinabing kingdom, kaharian, tahanan ng Diyos. Doon sa langit, yung kingdom. Di ba? Ayaw niyo bang mapunta sa kalangitan? Kasi kailangan po yun, no? Mayroon tayong knowledge o kaalaman. Anong naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan? Anong mayroon sa langit? Kung alam din natin, anong naghihintay sa atin kung sa impyerno tayo mapunta? Kailangan mayroon tayong ganyan na kaalaman. Para alam natin kung bakit tayo nagtitiis, bakit tayo nagpapasensya, bakit tayo nagsusumikap. Kasi ito yung inaasam natin. Kaya nga yung next letter ay yearnings. Sabihin nyo nga, yearnings. Yan. Di ba yung inaasam mo ito? So meron kang nakita, merong ipinakita, may ipinaalam sa'yo, asamin mo. Di ba pag yung sinasabi nating classic, kapag gusto, may pag-ayaw, madaming dahilan. Di ba? Anong naghihintay sa atin doon na kailangan tayong maging excited? Yan, excited na yung bata. Di ba? Next letter ay accountability. Inihabilin ni Jesus ang misyon sa kanyang mga alagad. Humayo, ipangaral sa kanyang pangalan ang lahat ng pagsisisi at kapatawaran. Kaya responsibilidad
ng mga alagad, maging tayo, na ipahayag ang salita ng Diyos, nang sa ganon ang mga tao ay makaakyat din o maiakyat din sa langit. Mayroon tayong pake sa isa't isa. Sa bagamat, ang kaligtasan natin na kay Kristo, pero mayroon tayong bahagi. Accountable tayo sa magiging buhay natin sa susunod. Kaya yung magiging tanong nga din sa atin, di ba? Ano ang ginawa mo? At ano ang mga hindi mo ginawa na dapat mong ginawa, lalong-lalo na para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat isa. Hindi tayo pwedeng mabuhay dito na, ay hindi, ako lang ito. Kaya ako nagsisimba para maligtas lang ako. Kaya tayo nagdarasal, kaya tayo nagsisimba, para mas maging mabuting tao tayo sa ating kapwa. At sa ganon, sila din nawa ay mas mapabuti. Last letter. Letter, ano ang T? Trust. Yung pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit tayo magtitiwala kay Kristo? Yan ang sabi sa ikalawang pagbasa. Lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, ipinagkaloob kay Kristo. So, kanino tayo magtitiwala? Kay Kristo pa rin. Siya lang talaga. At walang iba, gaya ng nasabi ko, walang ibang pwedeng mag-akyat sa atin, magpapasok sa atin sa langit, dumepensa sa atin, si Kristo lamang. Siya na nagpakasakit, namatay, muling nabuhay, at ngayon umakyat sa langit. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, aakyat ka rin. Hintayin lang natin. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pero sana po lahat tayo maiakyat sa langit. Amen?